he keeps them babes in Christ, so that always under the thumb, always under control ang kanyang church. Narcissistic siya, insecure siya. So that is wrong. Ang tamang agenda sa isang church, ang hahangaan natin si Kristo. So all of us ay, ang sinasabi natin, draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Not drawing nearer to maging close kay pastor para mas marami kang impluensya. Kundi yung pastor tinutulungan lahat tayo para humanga kay Kristo. So we commend not ourselves again unto you. We dare not retain glory for ourselves. Although maraming needs ang isang tao, ang isang leader, maraming needs, maraming gustong gawain, maraming gusto niyang i-appeal sa church para umunlad siya. Dapat isuppress niya yun. Dapat ibaba mo yung personal needs mo kesa sa needs ng glory ng Panginoon. Dapat ang Panginoon ang maitaas. We dare not retain glory for ourselves. We commend not ourselves again unto you, but we commend the glory of God unto you. We dare not usurp praise, which should be for God alone. So that's point number one. Number two, we give you occasion to glory on our behalf. Ano ibig sabihin nun? Giving you occasion to glory. Your confidence in Christ glorifies Christ. Dapat meron tayong assurance of salvation. Alam natin tayo ligtas. Alam natin saan pupunta ang ating kaluluwa. Alam natin kung bakit. Hindi dahil member ka ng Baptist Church, hindi dahil ikaw ay baptized, hindi dahil ikaw ay nagpakabait, kundi dahil sa sakripisyo ni Kristo. Yan lamang ang dahilan kung bakit ikaw ay ligtas. You are assured. Hawak ka ng Panginoon. Hindi ikaw nakakapit sa Panginoon, although nakakapit ka rin out of love. Pero sa kaligtasan, pagka ang question ay yung personal salvation mo, eternal salvation mo, it is God who holds you in His hand. And He will never let you go. So that is your confidence. And that He is your glory. So, imbis na magtiwala ka sa isang pastor, sa isang apostol, sa isang tao, para ikaw ay mayroong confidence, meron kang confidence dahil sa invisible hand of the Lord Jesus Christ. Doon ka nagtitiwala, sa Kanya ka buong lahat ng pagtitiwala mo, lahat ng confidence mo, lahat ng kumpiyansa mo ay na kay Kristo at wala sa iba. Wala kay Mary, wala sa church, wala sa good works, wala sa pastor, wala sa mga bagay na pwede nating i-produce sa ating laman. But because Christ is the one who imputed His righteousness to us. Pinasahan lang tayo ng righteousness. Wala naman sa atin yun. Kahit anong mangyari. Hindi tayo makaka-achieve ng righteousness enough para makaakyat sa kalangitan. But praise God, the Lord Jesus Christ gave us this righteousness for free. Libre. Hindi mo yan binili. Hindi ka nag-offering para makuha mo yan. Hindi ka gumawa ng anything na ikatutuwa ng Diyos para i-consider ka niya. No, it's by grace. So ito po ay importante, central sa message natin. Our certainty, our occasion to glory is because of the glory of Christ. Our occasion to glory is, or to be proud, is we are boasting of Christ and Christ alone. Siya ang ating maipagmamalaki. Minsan, di ba, sa organisasyon, sa samahan,
minsan nagkakairingan at sabi, sino ba pinagmamalaki mo dito? Sino ka ba? Ano ka ba dito? So, wala tayong ganun sana, no? Pero kung meron magtatanong, ang pinagmamalaki natin, si Kristo lang. Walang iba. Wala tayong masasabi na, ay, ako pinakamalaking mag-tithes dito. Baka hindi mo alam. Ako ang pinaka-faithful dito. Ako ang pinakamaraming nadalang kaluluwa dito. Ako ang pinakamataas ang edukasyon dito sa theology. Wala tayong may pagmamalaking ganun. Kahit meron sa ating ganun, totoong ganun, we dare not to think na kaya dapat bigyan tayo ng primary role sa church dahil sa mga ginagawa natin. Or even primary role sa langit. No? It's by grace. It's by the Lord Jesus Christ. And then, ang sabi ni Paul, number 3, no? Give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them. So, ano yung you should have somewhat to answer? Kailangan mga kapatid, tinuturuan tayo